Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong bigyan ko kayo ng update tungkol sa palisiya ng bagong PNP chief. Nagkaroon siya ng first press conference at inilatag niya sa media ano yung kanyang direksyon o strategies para mapanatiling ligtas ang sambayanang Pilipino. Okay, dito sa Philippine Star headlines, ito medyo nakaka-alarma ang headlines. PNP chief, no need for new war on drugs. Nung mabasa ko ito, ang tumatak agad sa isip ko na ano ba ito? Ano sa tingin nila? Walang problema sa droga o last priority nila ang problema sa droga? Kasi kapansin-pansin, nung turnover ceremony sa Camp Crame, nag-speech ang presidente, hindi niya binanggit ang drug problem. Ang binanggit lang niya doon is cybercrime, transnational crime, mayroon pang isa, wala yung war on drugs. So, sa Pangulo, wala sa priority niya ang war on drugs. So, dito, sa title pa lang daan, PNP chief, no need for war on drugs. So, na-attract ako, binasa ko. Sabi niya, there is no need for a drug war. Ito na yung exact statement ng bagong PNP chief. There is no need for a drug war. Bakit? That is part of our job to stamp out drugs. Wow, malaman ang sinabi niya. Kasi kung war on drugs, sa tingin ng bagong PNP chief, parang magulo, war on drugs. Trabaho talaga ng pulis na alisin ang problema sa droga. Kaya hindi na kailangan mag-war on drugs dahil trabaho talaga ng pulis na alisin ang droga. Ganon ang punto ng bagong PNP chief. Na to me, it makes sense naman. Basta, tutuhanin lang. Kasi ang masakit, yung mga previous administration bago yung Duterte administration masakit. Ang mga, hindi naman lahat, maraming pulis na na-involve sa droga. Kaya yung inaasahan mo na mag-stamp out o mag-protect sa mga citizens against the dangers of drugs, sila pa ang drug protectors. Yun, yung mga unang administrasyon. Malala ang drug problem nung una. Malala. Kaya nung dumating ang Duterte, campaign promise niya na talagang pupulbusin niya ang mga drug lord. I will kill you, sabi niya. Yun, gustong-gusto ng mga tao yun dahil ramdam ng tao yung danger, yung kapahamakan dahil sa droga. Kaya nanalo ang isang mayor, Rodrigo Roa Duterte, dahil sa kampanya, promise niya, war on drugs. At tinutuungan niya. Pag-upo niya, yon ang naging flagship program niya. At daman-dama ng karamihang tao. Panahon ni PRRD, everywhere I go, nagsasabi ang mga tao, nagtatanong ako, kumusta ang droga dito? Sagot, sir, wala na. Tumakas na, lumayas na ang mga drug pusher, drug lord. Wala na, tahimik na. At ako, naramdaman ko rin yung, hindi naman completely nawala ang problema sa droga, panahon ni PRRD, kaya lang nabawasan ng husto. So, ako personal na nagpapasalamat sa administrasyon ni Duterte dahil nabawasan yung problema sa
droga. Ito ngayon, bagong administrasyon, iba ang approach. Ayaw ng presidente ngayon yung iron fist, yung kamay na bakal sa pakikipaglaban sa droga. Ang ngayon is soft approach, human approach. Ayaw nila yung maraming namamatay. Yung data nga ng PIDEA, na parang pinagmamalaki ng PIDEA, from July 2022, mula nung umupo ang presidente hanggang December 2023, ano lang daw, 195 lang daw ang namatay. Compared, panahon ni Duterte, the same number of months, halos 3,900 ang namatay. So sinasabi ng PIDEA, nag-decrease na halos 95% yung number of death, drug-related death, itong administrasyong ito. Na to them, parang mas effective kami dahil kakaunti ang namamatay. Ano pa yun? Tapos, ang dami daw nahuhuli. Ilang percent ang nag-increase. Talagang ang daming nahuhuling droga ngayon kumpara noong panahon ni Duterte. Ganun ang pagkaano ng data ng PIDEA. So ang tanong is, alin ba ang mas safety when it comes to drug-related crimes? Yung ano. Ngayon, kahit saang lugar, ang daming nagpipidback. Ang dami kong nalalaman na yung droga parang ano na lang. Mayroong ang sari-sari store sa Pangasinan. According to Mr. Chito Beltran, yung Philippine Star na columnist, shabu, nakasasya, tinitinda sa sari-sari store. Yung kaibigan ko sa Metro Manila, sa subdivision din nila, ganon din yun. Tinitinda na lang sa tindahan. Parang ordinary paninda na lang ang shabu. Kaya, tingnan mo, sa Davao City, napuno ang salop ang dating tahimik na Mayor Basti Duterte. Sabi niya, wala na, lumalala ng droga sa Davao. Hindi na pwede. Pakialaman ko na ito. Sabi niya, she is the only mayor to declare war on drugs. Kaya gumalaw yung mga pulis, alinsunod sa declaration ng mayor. Ayun, in just a matter of how many days? 6 days ba yun o 5 days? May 7 kaagad na nanlaban ng mga suspects, drug suspects, namatay. Ngayon, iniimbestigahan. Okay lang yun, iniimbestigahan. Kasi kung yung Davao City Police, yung namatay, hindi naman pala nanlaban, managot sila. But ngayon, nirelieve yung 8 police officers at iniimbestigan kung tunay nga nanlaban yung mga suspect. That's good. Malalaman natin in the coming days kung ano ba. So, war on drugs. Ang gusto ng mayor sa Davao City dahil naaalarma na siya sa paglaganap ng droga, balik sa kanya. Anyway, itong bagong PNP chief, to me, let's give him a chance. Kasi, agree ako, yung sabi niya na parte sa trabaho ng pulis na i-eradicate o alisin ang problema sa droga. Tama yun. Kung lahat, o kung hindi man lahat, yung karamihang pulis ay matitino. Gawin lang nila yung trabaho nila to serve and protect. Na halos walang masangkot sa mga anomalya, I believe there is no need for war on drugs. Agree ako sa PNP chief. Kaya lang, kung ang salita ng PNP chief hanggang salita lang niya, hindi naman susunod sa baba. Tapos sabi niya, there is no need to war on drugs, ay delikado tayo. Babalik at babalik na naman yung dati, yung mga previous administration na nakakatakot lumabas ng gabi kasi naglipa na ang mga tao na gumagamit ng drugs at anytime may mangyayari sa iyo o sa ating mga anak, sa ating mga apo dahil sa kagagawa ng mga tao na nalulong sa droga. To me,
Let's give our new PNP chief a chance. Kauupo pa lang niya, sana magtagumpay ang ating Philippine National Police. Naniniwala ako na mas maraming mabubuti, mababait na pulis. Kasi ang tatay ko, PC, pulis din. Ganun nung una, matitino ang mga pulis, mga PC. So, masakit lang nangyari at medyo may naligaw na landas na pulis at medyo tumitino naman. Okta Research, 76% ang satisfaction ng PNP, which is very good. Sana tuloy-tuloy ito. Sana pataas pa ng pataas ang satisfaction rating ng PNP kasi ang mananalo yan, ang taong bayan, kasi mas safety ang lugar natin kung matitino ang ating mga pulis. So sana magtagumpay ang Philippine National Police sa kanilang adhikain to serve and protect under itong new PNP Chief, General Marbel.